Yun, magandang araw sa inyo mga kabosing. At ayan po, karugtong lang po ito ng mga bidyong naantala nung na sinusundan ng aking video. So ngayong araw pong ito ay tuloy natin yung mga yung mga kaganapan dito sa pagbaba namin dito sa lugar kung saan ako nagmula. So bago ang lahat ay sobrang init mga kabosing. So yung mga nagtatrabaho mga kabosing diyan sa sa labas, tungkol sa yung mga construction o kung ano pa man na nagtatrabaho diyan sa na-expose sa init, ay talagang magbaon po kayo ng tubig. At sobrang init ngayon na hindi naman natin naranasan noong nakaraan. Ano bang tawag dito? El Nino ba o yung ganon o El Nino? Hindi ko maintindihan kung tama ba ako mga kabosing. Sobrang init, halos pumapatak ng 30 plus ang init dito sa Cavite. So ang mga estudyante ngayon ay Milo ay walang pasok sa declare ng gobyerno na sa sobrang init. Ayan, Milo ay walang pasok muna. At lagi po tayo mag-iingat sa sitwasyon ng ating klima. Sobrang init talaga. So yan, ingat po tayo mga kabosing. Basta lagi tayong may dalang tubig at lagi po tayong iinom ng tubig para tayo hindi ma-dehydrate. At lagi pong sisilong tayo sa may mga may mga lilim, o magdala po tayo ng payong. Na yung payong na yung bang makakapal, hindi yung maninipis lang, para hindi masyadong tagos ang init. So ayan mga kabosing. At muli ay ako ay nagpapasalamat sa mga nanonood ng mga nakaraang video ko. Sana po ay ma-enjoy nyo. At magandang araw, tanghali o hapon, kung ano mang oras na mapanood nyo itong video ito. At bago po lahat ay bago ko po makakalimutan, ay ako po ay nagpapasalamat doon sa aking bayaw, sa Sunny Kausig, at sa pinagpinsan ko kay Rowel Magsino. So shout out sa inyo. At sila po yung mga nakasama namin doon sa baba. Sila yung parang gumabay din sa amin, nagdala ng mga tubig kasi talagang wala pong tubig doon yan, yung mga kakulangan sila po nagdadala kahit gabi na ay bumaba po sila. At yan, nagpapasalamat ako sa kanilang dalawa. At alam niyo mga kabosing, sa aming lugar pagka nakapanood po ng nagbablog, ang iniisip po ng mga tao sila parang parang nagluluko-lukuhan lang. Hindi nila kasi hindi sila familiar sa mga gantong yun yung mga ganitong gawain. So nauunawa po naman natin. So ayun, salamat sa inyo dalawa, kay Bayaw Sunny at kay kay Rowel. Sana panoorin niyo itong ating vlog na to, itong ating video nito. So ayan, tuloy natin mga kabosing. Let's go. Nakay tinatamad na mga kabosing, yung aming service tinatamad na, gusto na bumalik. At kasama natin yung anak ko, si Aki, at saka yung aming bayaw, si Bayaw Sunny. Di ba hindi kagagaling lang dyan? Parang luya, ano ba ito? Luya ba to? Luya ba to? Sanay? Hindi na. Rap. Ayan mga kabosing, ito yung mga dating bahay na na inabutan ko pa nung araw. Ayan. At kung napapanood nyo yung kauna-una kong vlog, ito po yon. So hindi ko alam kung makukumpleto ko yung yung paglalakbay namin pa hanggang baba, dahil na baka tayo malobat na So try natin na na kumpleto. Diba? Ito pong mga hayop dito ay may mga aral. Kung sa napasok po yan ay siguro po mga second year college na yan, kaya marunong na yan. Alam niya pagka may harang.
At lahat po ng mga inaani dito, mga prutas, niyog o kalabasa, kung ano pa man natanim dyan, ay ang nagtataas ay ang yan, yung kabayong yan. So malalaking pong pakinabang talaga dyan. Bakit? Dapat inaalis yung niyog na yan eh. Ay, baka madulas eh. Diba? Ha. Mamaya mga kabosing, pakikita ko kung talagang pumutok yung bulkan. Kasi nag-alarm po yung ano eh, mga cellphone ko eh, na nagpumutok ang bulkan. Ay mga kabosing, hindi pala naka-on yung ano kong GoPro ko. Akala ko ay ang dami kong sinabi, hindi pala naka-off pala yung aking ano, yung aking hindi pala naka-video. So ngayon i-video ko na. Nang sabi may nag-ano po, nag-alarm po ang MD, ano yan? MD RAP, hindi RMC na nag-alarm po na pumutok daw po yung bulkan at Taal Volcano. Eh ngayon pong oras na to, nandito po kami sa lugar kung saan malapit kami sa ano, at kitang kita namin yung bulkan. Pero wala po akong nakikita ano eh, pumutok eh, walang usok. Ang nakikita ko po dito mga kabosing ay yung ano, yung medyo blue na pagkapag na hindi naman siya galing sa bulkan. Kaya pag nandun po tayo sa ano, sa medyo maliwanag na kitang kita yung Taal Volcano, papakita ko sa inyo. Medyo bumaba na tayo eh. Mainit. Mga kabosing, hanggang ngayon hindi ko makita yung bulkan na sinasabi. Ito yung dating kalabasahan noon ng maglago, nakakuha kami ng bunga ng kalabasa. Ngayon ay puro na ano, damuhan. Medyo malayo-layo talaga tayo mga kabosing. Diba? Talagang pero anong tawag dito? Sumakit pa ako parang natapilok ako Ano? Yan. Medyo malayo-layo po tayo. At tulad ng sinabi ko sa inyo, ito nilalakad lang namin nung kami maliliit pa, mga bata pa kami. So kung iisipin mo hindi mo kakayanin, pero pag sanay ka talaga sa ganung mga sitwasyon ay makakasurvive ka pa rin. Wala namang putok eh, hindi natin makita ang bulkan ng mga kabosing. Gawa ng napakaraming puno, nakalubog na kasi tayo. Ayan, doon tayo papunta sa babang yan. Asan ang putok dyan? Saan eh? Pumutok nga? Taray? Pumutok nga? Pumutok nga? Oo. Wala eh. Pag pumutok kayo matindi naman. Kung kailan naman kami mag-adventure kami dito sa babae, gusto ka naman puputok pag naman. Delikado kapag nagagalit. Ito parang ano to, gagawing kaingin. Wala. Ayan oh, yan mga kabosing, yung lugar na kung saan may bulkan. Wala naman eh. Wala. Diba? Yan yung kung tawag, ito yung mga lugar na napaka-overlooking sa amin. Tingnan ninyo. Rap. Oh, diba? Picturean mo. Video mo yan. Video mo sa cellphone. Sa cellphone. Hindi ka kayanin. Video mo yun.
sabi nila pumutok, pero wala akong makita ano, yung usok eh. Malapit na tayo mga kabosing sa ano, sa Taal Volcano. Ayun oh, wala eh. So rap, liga, wala. Oh, ayan oh, wala pong ano, may usok para. Parang meron yan. May usok ba? Wala naman, no? Ito po yung Taal Volcano mga kabosing eh. Wala po naman ako makita ng ano, usok. Oh, wala. Ito po ay ano, tinaba siguro to, gagawing kaingin yan. Malinis na siya. At siguro by month of May, June, tataniman yan. Dati nung araw po mga kabosing, malinis po yan. O diba? Ano? Patag siya. Araruhan namin yan nung araw. O. Ito yung kabila naman, ito yung barangay. Diba? Uy, dito tayo. Rap, napauna na tayo. Balik tayo. So yan ang mangga. Bagong adventure to mga kabosing. Mga kabosing, nandito na tayo sa Kapatagan, kung saan dito po kami tumira nung kami mga bata pa. At nung araw po mga kabosing, itong lugar na ito ay araruhan lahat. Ang tinatanim po namin dito ay palay at mais. Yan ang kalimitan tanim namin. At meron po ditong puno ng ayamit. Doon po kami kumukuha ng tubig. Tingnan natin kung mamayang gabi ay makakatasa tayo, makakuha tayo ng tubig. Bali yan po ang ano, siguro lalagyan ng tubig yan. Oo. Diba? Kung mapapansin nyo mga kabosing, ayun yung fantasy world. Pindot yung mga ayan. So nung araw to mga kabosing ay walang niyog, kaya open na open hanggang sa kasilanganan. Diba maganda, napakaganda mga kabosing ang lugar na to. At para kang naka-isolate talaga. So ito yung mga nami-miss ko nung ay kabataan ko, na talagang wala kaming walang kapitbahay, as in
nabuhay kami dito nang walang kakilala. Ang narinig lang namin yung mga huni ng ibon. Ayan oh. So siguro yung sinilab na yan, katamnan ng halaman niya. Piniprepare po yun ng mga gantong buwan. Then once na pumatak yung ulan, doon po sila magtatanim ng mga kung anong dapat tanim. Kalimitan po ang tanim dito ngayon ay gulay na, hindi na po palay. Mga kabosing, di ba? Ibang iba na kasi nung araw talagang ano to, open to lahat eh, walang mga puno, puro po Wi-Fi yan. ha? Wi-Fi ata. Wi-Fi. Puro po ano, kaingi kaya maliwanag. At yung mga niyog na yan ay maliliit at kami pa ang nagtanim yan. Bali siguro yung niyog na yan ay umiidad na ng ano, mga 30 years ang mga niyog na yan. So yan oh, bagong ano, silab. Nung araw ano, ang init sobra. At ang niyog na ito ay bumaba na siya, na gusto niyang bumangon uli ay hindi na niya makayanan. Ayan, andito na tayo mga kabosing, kung saan kami may bahay. Ayan ang tangke. Ay may kapitbahay naman kami mga kabosing, yung kabilang, pero mas nauna sila sa amin. Dito na kami. Dito po sa puno ng Indian na to. Yan po kami may bahay na dati. Diba Indian yan? Indian? Diba diyan tayo nalasing nung ano, nag-aararaw? Nung kami ninalideng? Na inabot kami na alas 12. Oo. Pumutok nga ba ang bulkan? Well, wala akong nakikitang usok. Kaya ko lang po yan. Oh, Ay, ano bang klaseng putok yun? Ba't walang usok? Ayan. Dito na tayo mga kabosing. Ayan, kasama namin si yung pinagpinsan ko, si Ruel. At siya ang mga kasama natin ngayon. Ano mga magagawa natin dito sa ano. Kasi kung pag nakita dito mga kabosing, mga taga rito sa amin yung ginagawa ko, sabihin ng mga taga rito, para lang ako nagtatanga-tangahan. Pero wala tayo, nandito na tayo sa ganitong trabaho eh. Haliwan. Yan. Yan mga kabosing, marunong pa tayong magdikit ng apoy. Kumanda na yung ano, pagdikit ng hangin ito. Yari ito. Tanga nga. Bilis nga para mag-alam sabi sa inyo. Para Gatong. basa mo muna kayo. Ang araw mga kabosing, ang aming ginagamit na pangapoy, itong ganito yung tawag sa amin dito ay uyo ng niyog. Yan mga kabosing, ito yung ano, pakita ko lang sa inyo yung ano, yung dati naming bahay. Ito yung mga pundasyon niya oh. Ayan. Tanda ko, ito yung aming pinakabalkonahe. Mula doon. Ayan. Kami mga ilinisin mo. Hindi hanggang dito. Bali ang kabahayan namin na itong part na to. Ayan mga part na yan. Ito yung pinakabalkonahe namin. Andito yung ano, tanda ko lahat to eh. Yung bahay palay namin. Kung dito kasi may kamali kami ng palay. May imbakan kami ng palay. Ito yung kabahayan. Part na to, yan, may pundasyon yan. Nasukat mo na yung dinay? Hanggang doon. Then
Hanggang dito yung bahay namin. Dito hanggang dito. Tapos hanggang doon yung mga pundasyon yan. Ayan. Po. Hanggang doon sa pundasyon yan. Tapos then papunta doon. Bali ito yung pinakabahay palay namin. Ito na yung kabahayan hanggang diyan sa tangke na yan. Hanggang dito. Ito yung poste. Hanggang doon yung poste. At itong tangking ito mga kabosing ay kami ang buhangin nito ay hinukay lang namin sa sa ilalim ng sa lupa. At yung iba doon sa mga kung tawagin dito ay lagnasan. Tapos yung mga graba nito ay hinakot din namin. Sa mga burabang ito. Hinakot namin galing lagnas. Kung tawagin sa iba ay bangin. Para makapaggawa kami ng tangke. At ang laman po nito ay tubig. Bali imbak po namin to sa panahon ng tag-ulan. Lahat ay sahod ulan. So pagka ganitong panahon minsan hindi nagkakasya. So naghihirap pag sa tubig pagka ganito. Bali ang ganito na iniimbak namin para pang inom. At yung ayan may painuman pa kami ng baka dyan. Dito. Painuman ng baka. Bali ang sukat po nitong tangking ito ay 5 meters. Ang lapad, ang lalim 5 meters din. Buhos yan, buhos mga kabosing. Buhos na. Nakahirap sa tubig dito mga kabosing. Talagang dito kayo naranasan ko. At saka naranasan ko dito mga kabosing nung okay bata pa, 1 linggo na hindi pa ako naliligo. Walang panligo eh. Walang tubig eh. Pag sanay ka na hindi marunong manligo kakayanin mo naman. Doon lang sa may tubig uso pag wala ka talagang tubig. Makakapag-tiis ka ng mga 1 linggo walang tubig, walang ligo. Di yan merong karitan eh. Tubig ng Ayamit. Nandiyan pa ba Rowed? Diyan kami natasa eh. Sa babang yan. Saka meron dyan. Meron dito sa side na to. Bali isa lang Ayamit yun. Bali 2 hanggang doon. Saka meron pa doon. Itong tibig na to ay bago na to. Wala ito, siguro sibol na to. Mga kabosing, itong gantong tibig na nakikita ko sa vlog ng iba, yung bunga daw nito ay nakakain. Di ba Aki? Bunga ng tibig na to kinakain nila. Parang ang tagal ko naman dito, hindi ko naman i-try kainin yung bunga ng tibig na yon. Parang madagta. Ginagawa namin dito mga kabosing, nung kami mga bata, ginagawa namin trumpo. Tinutusukan namin ng ting-ting ng walis at ginagawa namin trumpo. Minsan gulong ng pap ng truck-trucka namin. Di ba ganyan lang ang mga ginagawa namin para ma-enjoy namin yung aming kabataan. Kasi dito wala kaming wala kaming laruan eh. Ang laruan namin dito ay, tanda ko na ako bata pa, ang aliwan dito magpalaban ng hantik. Hantik na pula at itim. Dadaling ko yung hantik na pula sa bahay ng hantik na itim. Doon na sila mag-aaway. Tapos yung mga pugad po ng ibon dito, kinukuha ko yung mga itlog at pinagtutok-tok ko talaga, kaya walang napipisa. Ayan, nagluluto kami ng baka. Yan si Ake. Bumili kami ng baka doon sa Bondre. Na sa tingin mo kaya baka ba ito o kalabaw? Hindi naman. Nung kay mga igmi kami bumili, baka daw yan. Yung igmi. Diba? Isipin mo, nung araw wala talaga itong mga punong ito eh. Wala kaming yung mineral yan eh. Hindi kami po pwede. Nakakatakot uminom ng baka kami magtae. Pero mga kabosing, iniinom namin tubig ulan ng araw eh. Kaya lang yung tubig ulan pag bagong ulan, ang pakla.
Saka ibang-iba sa lasa ng ano, ng tubig sa ilog. Di malaran lahat. Sa anong araw mga sana nandiyan pa yung balon? May balon dyan eh. Sabi, ang pido yung nagkukundi yan. Meron kami diyang balon na pinaglalaban na sa taga-kabila. Yung parahudi yan, sabi ng mga naglalagna. At saka yung kabilang yun mga kabosing ay hindi na ano. Sakop na ng Bitin muna para madali naman. sakop na siya ng laurel. Damihan mo na ang tubig. Ang laurel ba? Laurel ba? Bayan ba yun? Bayo. Ayun, sakop na ng laurel mga kabosing yan. Tapos yung direksyon yan, ang labas mo ay sa Canyon Woods. Tama ba ako? Yung labas doon? Oo. Canyon Woods. So, yan. Try natin ano, matulog mamaya. At pag hindi natin kinaya ay magpapadala tayo ng ambulansya dito sa helicopter. Kaya naman natin. Nakaabot nga ako dito ng hanggang 15 anyos eh. At hindi natin kakayan. Di ba? Very adventurous mga kabosing. At tama-tama itong lugar na ito ay malilim. At saka itong puno, itong mga kabosing ng Indian, nung ako yung umalis dito, binata na kami. Dito kami nagiinuman eh. Natanda ko eh, inabot kami ng alas 12. Yung mga baka namin ni ano, hanggang sa sinundo na kami ng mga tatay namin kung bakit daw hindi na dumating. Ayun mga kabosing, sa tingin nyo kaya nyo tumira dito? Para kasing ano dito eh, isolated na to. Bali eh, mataas yung kabilang yon, tapos yung kabila ay open, tapos yung side na yun ay ano, matarik. Pero nung araw mga kabosing, maganda ang lugar na to. Kaya lang ngayon, kung mapansin mo, parang ano, wala kang matanay. Ha? Diba? Dito na lang yung yung pang-araw-araw naming naranasan nung mga bata pa ako. So wala talagang kapitbahay. Ang layo po ng ano, ng kabahayan ng baryo. Nasa kataasan pang ganyan. Ayan. Malayong lakari. At saka yung mga niyog na yan mga kabosing, wala nung araw eh. Bali talagang open na open hanggang sa dulo. Open po yan. Ayan. Bali ito na lang pala yung natirang mga tinanim namin niyog ng araw. So dito lang po umiikot yung buhay ko nung ano, nung bata ako. Na talagang sinasabi ko na hindi ako marunong humarap sa tao. At ngayon nga po bigla akong naalala. Kaya tinaray kong ma-experience yung kahit 2 araw itong video dito mga kabot. At sa ngayon, ayun nga, makakasama natin yung ating bayaw, yung anak ko, si Ake, saka yung aking pinagpinsan na si Ruel, na hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon ay binata pa ba ikaw, Ruel? Ayan ang pinsan ko, oh. Dapat sana eh, kasi nung umalis ako dito mga kabosing, yan eh, mga kalaro ko pa sa basketball eh, si Ruel eh. Hanggang sa, ang tingin ko, ang tanda ko na ngayon eh, hanggang ngayon eh, wala pang asawa. Wala bang asawa talaga o may inasawa? Natapos ng bitchay! Wala eh. Kasi sobra na itong mga ano to eh. Sino ba? Si Ivan. Medyo maedad-edad na rin yan, no? Oh. Para yung nakakita kong nangangati ng labuyo, para may pag-asa ding ano, para labuyo na lang ang kalabting niya habang buhay. Ako naman Jimmy. Ha? Ako naman Jimmy, si Gisong. Ay, yung pa nga pala, yung isa kong pisang buo, pinagpamangkin. Na ewan ko ba kung saan nanggaling yung taong hindi na rin nag-asawa. Samantalang kami nakailan ng asawa, samantalang sila hindi pa nakakaisa. Ano ba yan? Ha? Kwentuhan lang itong mga kabosing. At namimiss ko rin yung ano, yung pagkakatira ko dito. Bagamat nung ako'y mag-college, napatigil, nawawala rin ako dito eh. At pag talagang ano, naka-experience ka doon sa kabayanan ng medyo masaya, ikukumpara mo dito, parang
nakakatamad bumalik. Medyo sobrang tahimik. Pero pag tumatanda ka na pala, maiisip mong bumalik talaga. Yan. Mas gusto mo yung tahimik din na lugar. Yan. Maya mga kabosing, antabayan ninyo yung mga kaganapan dito. At hanggang bukas pa kami ng tanghali o hapon bukas. At pagka hindi namin kinaya, hanggang bukas ng hapon, 3 araw kami dito mga kabosing. Kaya okay? Hindi mo kami pupwedeng 3 araw dito. Marami kami trabaho sa Cavite. At maraming maapektuhan. At yung anak ko nga pala ipapasok pa yun sa Lunes, hindi maaari talaga. Uuwi kami ng Sabado ngayon, ano? Oo. Bukas ng hapon. Yan. Habang may nakakain pa kami, titigil kami pag wala na, uuwi na kami. Ha! Tingnan mo, matigas. Tingin na talaga. Ha? Purutin mo para malaman mo. Yan. Oo. Yan mga kabosing. Wow. Nalaga na tayo. Oo. Ayan mga kabosing, nagluto kami ng baka. May love now. Yan yung kanin namin na ginawa ng nilugaw ni Ake. Hindi naman yata sanay magluto ng marami, pang kanya lamang. Meron ba tayo? Timanin yung mga kabosing. Wala kaming sinigang sa sampalok, yung mga nabibiling yung sa sachet. Ang gusto namin maasim. So meron naman dito puno ng, dito po kung tawagin kalamyas, pero sa inyo po ay kamyas. Ay nilahukan namin kung aasim kaya. At mamaya ay kakain na kami. At para pa minsan-minsan naman yan, hindi naman puro trabaho, lagi na lang trabaho. At ayan po ang aming yan po ang aming dessert na mga kabusing. Nagiinom din naman ako, kaya lang madalang, hindi katulad ng nung dati. Saka nakakatakot mag-inom ngayon pag ako nagkaka-hangover sa umaga, hindi ako makabangon eh. So ayan, nagiinom siya na hindi natin malaman kung maya maya high blood na. At sana mga kabosing ay samahan nyo ako hanggang nandito ako sa sa Batangas. At siguro nagsasawa na kayo doon sa mga napapanood nyo sa vlog ko na puro sa tabi ng bahay ko. Hindi ko kasi tayo pwede mag vlog doon sa mga tabi ng bahay ng iba, baka tayo ay mapagalitan. Kaya dito napakalapad, napakaluwang ng lugar na aming maikutan. Siguro kung magagawa ka ng content dito ay baka ikaw na yung magsasawa kung ano magagawa mo dito. At talagang kaya lang napakalayo dito sa amin. Wala naman tayong hanap buhay dito. Hindi naman tayo pwedeng gumaya sa aking mga bayaw na dito. Marami ng mga tanim na halaman, may mga alagang hayop. Pag dito po tayo tumira, talagang wala tayong kita dito. So hindi ko alam kung makakabalik pa ako dito sa Batangas. Kung dito ako titira uli, parang hindi ako mabubuhay. Kasi wala naman akong pagkakakitaan dito eh. Kung ako na may mangungumpay ng baka, at saka ako mga kabosin na nag-aalaga ng baka, hindi ako makapagpataba ng baka. Kaya nung nagbabakahan pa ako ay pinapaalaga ako sa mga taga rito. Ang dami kong napaalagang baka dito. Di ba, Ruel, sa tatay mo, yan, sa tatay niya, marami din ako napaalaga ang baka. Meron din mga kabosing na sa Maniwala tayo sa hindi, meron mga nag-aalaga ng baka, tagapag-alaga ng baka na hindi mo kakahiyang ba
nakaraan, hindi makapagpa-kita, pero yung ibang mag-aalaga ko tulad ni Mamboy, tatay ni Ruel, saka ni yung sino nga bang tagapag-alaga ko dati? Si Ed. Si Ed. Ayan, si Ed. Sino pa ba nga yun? Ang dami. Yung bayaw ko. Doon ako nakaipon sa pagpapalaga ng baka Oh, talubat na yata rap. Yan, hintayin natin maluto. At set mo na sana Set ako. Ha? Set ako. Well. At subukan natin. Iinom tayo mga kabosing kasi para hindi tayo matakot mamaya. Nanuli ako ng... Oo. Pero hindi ako natatakot dito mga kabosing. Sanay ako dito. Kung ibabalik ko lang yung yung dati ko ay malabo akong matakot dito. Mas nakakatakot sa kabayanan yung mga taong buhay. Pero dito mga kalaban mula hindi man yata totoong tigbalang Ang tagal ko na dito, wala na akong nakita ng tigbalang dito Pero meron akong experience dito mga kabosing na talagang hindi ko malilimutan. Ang tungkol po dun sa naniniwala ako na yun lang naman ang naging experience ko dito yung yung tiyanak. Totoo yan talaga yung tiyanak na yan. Kasi na-experience ko na kung ang tawag po dito sa amin ay hindi tiyanak, patay anak. Tanda ko noon kasi tuwing araw ng Sabado ng umaga naghahatid po ako sa tatay ko sa mga panindang kalakal kung tawag sa amin, yung mga saging, yung mga prutas na naanin namin. Yung aming kabayo ay sanay na yon kung saan nadadaan yun kahit gabi. Ang kasama ko yung pinsang ko, siguro mga bandang alas 4 ng umaga. Maniniwala ka ba doon, Sanay? Sanay? Diyan, doon sa paglusong na yun, may bagsak na may yung baling bagyo. Yung bagyong bagsak ng mga saging. Puta, akala may yung mga batang isip nga, may naingaw na pusa. May umingaw na pusa, yung kuting. Palibasa ang mga batang isip nga, ang gawa namin ni Nestor, hinanap namin. Hinalikwat namin yung yung mga bagsak na saging, yung mga dahon. Ito habang tumatagal, yung ingaw ng pusa iba na. Tapos maya maya sa namin, sa halikwat ng dahon. Totoo yung mga kabosing, iyak na ng bata talaga. Yung naririnig namin, maiyak na ng bata. Puta. Nung nakikita ko si Nestor pagsakay sa baka, ang bilis ng baka talagang, at saka ito pong puno ng niyog na ito, pagkababa ko diyan, ginapos ko na yung tali ng kabayo. Talagang nagtalokbong na ko ng kumot. Totoo yun. Yun ang experience ko talaga na hindi ko lang alam kung natakot ako dun o talagang kasi nung una, ingaw ng pusa paano nagtatagal iiyak ng bata? Talagang hindi ko nalilimutan yun. Palang kaya sabi ko parang totoo nga yung yung tiyanak na yun. Ay wala. Maganda At hintayin natin. Tawag doon? Alay, Yung kaming baka, yung parang pitsay bagyo? Oo, ito yung mga dilaw yan Yung parang mahaba? Oo. Ay wala. Puta na. Ayaw mo na yan. Yung nag-dictionary na yan kanina, nalagyan ko na yan. Ay mga kabosing share ko lang sa inyo. Itong puno pong ito, puno to ng tibig. Pero ito po ay pwede natin kuhanan ng tubig. Bali sa hapon po ay tatasahan natin o paanohan natin din. Lalagyan po yan ng pinakalulod at dyan po may makakaipon ng tubig. Ayan, ganyan yan. Bandang gitna.
Ayan. Bali sasahuran po yan ng ano, ng parang yero na pinakalulod. Tutulong po dyan ng tubig. Yan, makakaipon yan minsan pag malakas yung ano, yung puno ng pag malaki ang puno, nakakaipon po yun ng isang container. Yan, dito. Side na to. Mas masarap ang tubig ng tibig kaysa ano, sa ayamit eh. Ang ayamit kasi mabaho. Yan, dito kami kumukuha ng tubig. So yung tao ng araw talagang umiisip ng para mabuhay. Pag wala ka tubig, mag-iisip ka kung makukuha ng tubig. Tingnan natin kung tutulong yan bukas umaga. Pero hindi pa ito tutulong mga kaboring. Bata pa kasi maliit pa. Ang tumutulong ganyan ay yung mga tanda na malalaking puno. Ayan mga kabusi, pasamantala po natin puputulin yung video at medyo mahaba na. So muli ako'y nagpapasalamat dun sa mga nanonood at patuloy na tumatangkilik ng aking ng aking vlog. So ayan, sa taos puso ako nagpapasalamat sa lahat ng mga silent viewer at mga subscriber na kahit kayo po ay hindi tuong karamihan, pero lubos na talagang kahit paulit-ulit ay nagpapasalamat po ako mga kabosing. Ayan, so hanggang dito na lang yung video natin at antabayan po natin yung susunod na video, yung karugtong, yung pagbaba natin sa sa lugar na sinasabi ko. So ayan, maraming salamat at kung saan man kayo naroon, sana kayo mag-iingat at laging tandaan na yung mga bagay na ipapasalamat ko ay hindi po yan pagpapaano lang, yan ibukol po sa aking kalooban. Ayan, hanggang dito na lang yung video natin mga kabosing. Maraming salamat at lagi po kayo mag-ingat. Bye.